umaga sa bawat isa. Good morning. I hope na yung morning niyo po'y good. Kung hindi man ay magpasalamat pa rin kayo sa Panginoon. Kasi sabi ng Bible, in everything give thanks for this, the will of God in Christ Jesus concerning us. Amen. Purihin po ang Diyos sa panibagong sigla at lakas na binibigay niya po sa ating lahat. Hinga ng malalim mula. Nakakahingal pala umakyat sa Bethel. Salamat po mga kapatid. Thank you. Purihin ng Panginoon, isa pong panibagong sigla ang binibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bagamat ang inyo pong abang lingkod ay medyo, ano tawag doon? Ilang hakbang na pagkatapos ng mentor sa pumasok sa klase ng Senior Citizen 101, ilang units ba to? Depende po sa haba ng panahon eh. Salamat po sa Panginoon sa panibagong lakas sa sigla. Isa pong magandang umaga muli. Sa ating pong mga kapatid at mga kapatid natin pong kapiling ngayon, online, good morning, good morning, good morning! Yan, I hope kilala niyo pa ako. Kilala niyo pa ba ang bawat isa? Siyempre, dapat kahit hindi magkakilala na, ay sila, dapat huwag niyo kakalimutan si Jesus pa rin ang dapat pangunahing bagay, pangunahing sa puso ng bawat isa sa atin. Amen po ba? Puri ng Panginoon, isa pong panibagong kalakasan po na ibinibigay ng Diyos sa atin. Salamat po sa inyong mga patuloy na panalangin. I hope you will continue praying for us, for family, for me, also especially for me po, sa biyaya po ng Diyos. Kailangan ko po ng kalakasan, panibagong sigla at panalangin po ng bawat isa. Amen po. Oh, hallelujah, praise God. Sino po hindi hinihingal? Taas na kamay. Lahat po tayo medyo, sa panahon ito na medyo polluted ang ating environment, talagang hihingalin ka. Hindi lang yun, kulang rin tayo na exercise. Kahapon nga pinag-uusapan namin noong unang panahon ang mga bata ko naglalakad ng mahabang kilometro bago makarating sa eskwela. Ngayon po, hinahatid na kung sino-sinong hatid. Tricycle, e-bike. Ang dami na po ngayon medyo murang edad ay inaatake na sa puso, may alta presyon na at meron ng problemang pisikal. Pero kayo pa man sa banda, make our body healthy because it is God's way of blessing us. Amen po ba? Tayo po'y muling tumayo in the presence of God. I hope we can be able to hear God's message with gladness in the heart na may pusong may kagalakan sa bawat isa sa atin. Yan. Amen. If you have your Bible with you, makibukas po kayo sa akin dyan po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20. Unang Korinto, kabanatang 4, talatang 20. Yan po aking PowerPoint. Yan. I hope na may power at may point po tayong pag-uusapan sa umagang ito. Hallelujah. Kung nandyan na po kayo, makibukas po kayo sa akin at makibasa po kayo sa akin. Unang Korinto, kabanatang 4, talatang 20. Ito po ang ating mababasa. For the kingdom of God is not just a lot of talks, but it is living by God's power. Ulitin po natin. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by power. Bawat isa po, basahin po natin. One on one. Unison. 1, 2, 3. For the kingdom of God is not just a lot of talk, it is living by God's power. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyari salita. Tayo po'y sandali pong dumulog at humiling ng gabay at patnubay sa ating banal na Espiritu, sa ating pong Diyos na buhay. As we come together, listening and pondering His Word today, salamat po sa Panginoon. O Diyos, minsan pa Ama, papasalamat po kami sa panibagong siglang ibinibigay mo po sa amin, O God, sa umagang ito. Patuloy mo kaming palakasin, patatagin namin buhay espiritual, aming pananampalataya, pagpatibay ng ating kalagayan pisikal, spiritual din naman, Panginoon, at higit sa lahat, Panginoon, aming ugnayan sa iyo, Diyos. So umagang ito kami pinagpupunin ng pasalamat, Lord, in spite of the difficulties we are facing today, problems and hardship that we dealt with, O God, every day in moments of our lives, O God, in this world. Gayun pa man, Lord, hindi ka nagkulang sa iyong mga pangako. Ikaw ay paritapat. Hindi ka sinungaling, Panginoon, sa iyong mga promises. And to that, we are so grateful and we are so thankful, O God. Narito po, Lord, ang iyong mga lingkod. Gamitin mo po, O Diyos, ang iyong aking pong buhay bilang daloy ng pagpapala. Bigyan ng kalakasan at tapos ko po may sermon na may kagalakan po. At may kasigla at maunawaan po ng bawat isa, Lord, ang mensahe nais mong ipabot sa bawat isa sa amin. Lord, maraming pong salamat. Continue to empower us, continue to bless our lives, continue to strengthen each and every one who are weak. Sila po nang hihinapan, palakasin mo, sila nang lulpay-pay, patigyan magkatatagan. Sila may karamdaman, Lord. Hipon na yung pagpapagaling, Lord, namin pong hiniling, pagkalakasan muli, Panginoon, mula sa iyo. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, sa panibagong linggo ng pagsamba namin, Panginoon, sa umagang ito. Tulungan mo kami, Panginoon, maugnay namin aming puso at kalooban sa iyo, maparangalan ka namin. Madidig po namin
Mahalagang minsan na nais mo ipabot sa amin, Panginoon, upang kami patuloy na mamuhay ayon sa iyong katwiran, kagalakan, Panginoon, at patuloy na maranasan namin, Panginoon, ang buhay na may kasapatan at may kapunuan sa iyong harapan. Salamat po ng marami, Lord. Forgive us from all of our sins and mistakes, O God. Kung meron mo kami pagkukulang, patawarin mo kami, O Diyos. Linisin mo ang bawat isa sa amin at maging tapat po kami. At karapat dapat itong sumamba ngayong umaga sa iyong harapan, O Diyos. Maraming pong salamat, Ama. Minsan pa, Lord, narito po yung humble servant. I am asking, Lord, for strength and empowerment that comes from you, God. May your Spirit, O God, touch everyone's heart, O God, as I speak your words, O Lord, tonight. Panginoon, salamat po ng marami. Minsan pa, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' name we pray. Everybody say amen. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Pinamagatan ko po ang minsan ng Panginoon na a fulfilled life, surrender to live in God's power. Fulfilled life. Pag sinabing fulfilled life, yung ganap na buhay, punong buhay, siksik-liglig at nag-uumapaw na buhay. Okay? Hallelujah. Pag-usapan po natin itong fulfilled life in the context of surrendering to live our lives to live in God's power. Pagpapasako, pagsuko ng buhay upang maranasan natin kapangyarihan ng Diyos. Fulfilled life. Okay? Ito po ay tumutukoy sa involving yielding to God's will, trusting His plan, and relying on His strength. Pag sinabing involving yielding to His will, na malinaw po dapat maintindihan natin, tayo pong lahat nandito sa mundo na may dahilan. Amen po ba? Alam niyo po yung tanong na, who am I? I always share these wonderful questions in life na mahalaga natin meron tayong sagot dyan eh. Sino ba tayo? Sino ba ako? Sino ba tayo sa kalagayan natin sa mundong ito? Sino ba tayo sa mundong ito? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Lahat po tayo may mga identity, lahat po tayo may mga pangalan, meron po tayong pagkakilanlan. Amen po. Tingnan niyo ang katabi niyo. Tingnan niyo ang pangalan niya, merong identity yan. Ako nga hinanap ko yung aking senior citizen card kasi madalas kong malaking pakinabang ho yung identity yon. Pag sinabi, senior na po ba kayo? Medyo pakita ko niyo ID niyo. Buti lang may ID po ako. Medyo yung ID ko po hindi na isoli sa akin. Ngayon pa man, siyempre, medyo sabi ko, wag mo nang tignan yung ID ko, tignan mo na lang ako. Bakit? Nag-aalinlangan pa ba ako senior na? May identity tayo, ibig po ba? May pagkakilanlan ng bawat isa. Mahalaga po yan. Ang tanong ay, who are we in the presence of God? Sino ba tayo sa harapan ng Diyos? Napakalaga nun. Pangalawa, yung what I'm here for. Ano po yung dahilan kung bakit ako nandito sa mundo? Diba? Question of purpose. Amen. Pangatlo, where I'm going. Saan ba ako pupunta? Alam niyo po, napakahalaga ito sa tinatawag na fulfilled life. Sino nga po sa atin ang hindi nangangarap ng buhay na may kasapatang buhay? Sino man sa atin nagpaplano para sa ating sarili, gusto natin maging fulfilled ang buhay natin po ba? Kung ikaw'y engineer, gusto mo maging fulfilled engineer. Kung ikaw'y nurse, gusto maging fulfilled nurse, matagumpay na sa iyong endeavor. Kung teacher, gusto mo maging matagumpay na guro, di po ba? Kung ikaw'y magulang, gusto mo maging matagumpay na maging mabuti at magajus na magulang. Kung ikaw'y tatay, gusto mo maging fulfilled na tatay. Kung ikaw'y nanay, gusto mo maging fulfilled na nanay. Yung bang masatisfied ang buhay mo sa iyong ginagawa. Tama po ba yon? Sino po ba dito ayon niya maging masayang buhay niya? Wala. Walang tao na magtiwala sa kanyang kalakasang binibigay ng Diyos. Ulitin ko po yun. Yung pasakop sa kalooban ng Diyos. Okay. Pag sinabing trusting His plan, pagtitiwala sa plano ng Diyos, and then pag-asa doon sa pagtitiwala doon sa kalakasang ibibigay ng Diyos. Kalooban ng Diyos, plano ng Diyos, kalakasang gulot ng Diyos. Tatlong bagay po na may ipawad, pabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Bakit ko binanggit yun? Sapagkat tayong lahat ay may kakahinaan. Sino nga po bang walang kahinaan? Lakas natin kumisan na nagbabago, di po ba? Ngayon may sigla ka, ngayon hindi na. And I do hope you understand our position today. May position today, yung kalakasan ko, hindi na ako katulad dati. Medyo tuhod ko medyo parang nagbibilang na ako ng bato pag lumalakad Parang bumabagal. Sabi ko, Panginoon, bakit kaya? Nag-usap po kami ni isa nating kapatid kagabi bago kami umuwi dito. Before we drove back here, we're from Quezon. Kasi medyo, sabi ng doktor sa akin, medyo maganda po yung
atmosphere doon para makatulong po sa aking paghinga. Yung aking pong bagay lumakas muli. Kasi alam niyo po ang sitwasyon ng inyong lingkod, sa biyaya po ng Panginoon tayo po nabubuhay pa rin. Salamat po sa Lord sa grace niya. Salamat po sa panalangin po ninyo. Malaking tulong po yung prayer po kasi prayer is powerful. May pag-usapan natin yung kalagahan ng prayer sa buhay nating lahat. Isang banda, tayong lahat nanghihina. Sino po ba dito mula bata, hindi sinipon, hindi inubo, hindi nagkasakit? Aber, pakitas ang kamay. Kung mula nung isilang ka, hindi ka nakaranas ng panghihina ng katawan, superman ka. Hindi ka tao. Tingnan nyo katabi nyo, tao ba siya? Kurutin nyo. Pag umarayan, tao yan. Pag kinilitin nyo na may emosyon yan, tao yan, di po ba? Ano ba tao? Tao nagugutom. Sino po ba hindi nagugutom dito? Aber. O kayo mag-alala, ipipilitin ko maging maikling sermon. Kung kayo po'y gutom na, baka isipin nyo, Pastor, mukhang fried chicken na. Parang, pag hindi napusin, baka kayo lamunin ko. O pangalawa, meron tayong, hindi lahat ng bagay alam natin, di po ba? Meron tayong kahinaan na unawain ng lahat ng bagay. Bagamat tayo matalino, meron tayong kakayanang mag-isip, magplano, gumawa ng maraming bagay na gusto natin gawin sa buhay. Pero we cannot do everything we want to do because our ability is limited. Limitado po yung ating kakayanan, di po ba? Hindi lang physical, hindi lang intellectual, kundi maging po yung ating kakaalaman. Understanding is limited, our knowledge and even our power is limited. May mga bagay na pwede mong gawin, pero may mga bagay na hindi mo magagawa sa buhay. Totoo lang. May mga tanong na pwede mo sagutin, at may mga tanong na hindi mo kayang sagutin, kahit na gano'ng katalino. Isang banda, bakit napakalaga ng kaugnayan po ng kaganapan ng buhay na may kinalaman po doon sa biyaya at kapangyarihan ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang mga pangarap po natin, hindi natin matutupad sa ganang atin lang. Lalo na kapag yung pangarap natin nakaugnay sa kalooban ng Diyos. Unang-una, tanong po, ang ginagawa ba natin nangyari ba ngayon kalooban ba ng Diyos? Aber. Sino mo makasasagot noon? Wala kayong sagot doon sa tanong ko. Ang kalooban ba ng Diyos nandito tayo? Diba? Pastor, bakit nga ba ako nandito? Hindi ko alam ba't ko kay kaharabat ako nakikinig sa inyo. Hindi ko alam bakit. Kapatid, kung gano'n si kalooban mo ngayon sa sitwasyong ito, pagkatong ito, gano'n nasa isip mo, may problema ka. Baka tulog ka pa. Gisingin mo sarili mo. Isang banda, napakalaga po maintindihan po natin ang mensaheng ito. Fulfilled life. Sino po bang ayaw nito? Okay. Sapagkat which leads to transformations, unshakable peace, genuine peace, and capacity to live beyond one's limitation. Yung ganap, yung buhay, everyone's want to be successful in everything we do. Di ba? Wala sino man sa atin na sa kanyang ginagawa ay yung gusto niya matalo siya. Hindi siya magtagumpay, di ba? In everything we do, we want to be successful. Amen po ba? Amen. Ako gusto ko magtagumpay sa mensaheng ito sapagkat medyo may problema rin po, pati speeches ko, napapansin niyo po. Inobserbahan ko yung aking pong mga previous messages before, no? Parang kakaiba na, Panginoon, Lord, bakit? Why? Sabi ng doktor sa akin, Pastor, unawain niyo po ito. Pagka tumatanda, marami pong bagay kayong makikita ng pagbabago. Sino ba, sabi sa kalabaw lang tumatanda, sino kalabaw po ba yung katabi niyo? Sino po ba sa atin hindi tumatanda? Lahat tayo tumatanda, di po ba? And time will come, we will leave this behind. This world we will leave behind. Bakit? Kasi hindi naman tayo pansamantalang tayo, hindi naman tayo panghabang panahon, di po ba? Amen. Sa punto na yan. So mahalaga na makita natin yung kagalakan, kapayapaan, genuine joy, kagalakan tunay, capacity to live beyond own sleep. Yung kakayanan mo na mabuhay beyond your own limitation. Sa kabila ng ating limitasyon, yung kaya mo pang pagtagumpayan ng bagay na ito. Sino sa inyo naniniwala may magagawa pa ang Diyos sa buhay ninyo? Sino dito mga senior na? Pagkita sa mga kamay, mga kaklase ko sa senior 1. Tingnan nyo. Parang yung mga bagay na dati natin ginagawa, hindi natin magawa, no? Minsan, umigib po kami ng tao, umigib yun eh. Umili po kami ng mineral water. Yung container ba, yung mga boteng malalaki. Hindi. Pagdating doon namin sa store, yung bantay doon, hindi kaya magbuhat. Sabi sa nanay, bakit kasama? Wala daw siya kasama ngayon. So bumaba ako sa sakyan, tinulungan ko siya. Ang lakas-lakas ng kaisipan ko. Sabi ko, kaya ko ito. Kasi dati nagbubuhat po ako ng sako ng bigas. Kaya ko po yung 2 container, kaya kong buhatin kahit sako ng semento, kahit 2 sa ulo, pinapasan ko. Kaya ko yun. Ngayon, kung buhatin ko yung container, hindi ko na mabuhat. Sabi ko, Panginoon, bakit? Hindi kaya ko ito. Yung mind ko, kinokontrol niya yung sarili ko, pero yung physical health ko, hindi na magawa. The body is willing, but the mind is weak. The mind is willing, but the body is weak. Sino po nakaranas noon? Senior na kasi.
tanggapin na natin realidad na yan. Amen. And minsan, parang yung paningin nyo, parang lumalabo na. Senior na kasi. Amen. Sino po bang hindi tumatanda, hindi lumalabo paningin? Si Moses lang po, sabi ng Bible, hindi lumabo ang paningin. At sa kabila ng lahat, marahil kayo kapatid, hindi lumalabo paningin nyo, pero darating ang panahon na manghihina tayo physical. So, siya sa kagalakan. So, ibig sabihin, may limitasyon tayo. But beyond our limitation, God is able to work wonders in miracle. Pwede pang gumawa ng Diyos ng himala sa kabila ng ating mga limitasyon sa buhay. Amen po ba? Hallelujah. Amen. Praise God. May patutuo nga si Sister Nene during our service kahapon. Pumunta nga po pala kami sa Lucena City. To speak doon sa amin pong gawain na I was invited to speak doon sa honoring the pastor's wife sa Section 6. That is Quezon Province po yon, sa lugar na yon. Yan, sa Lucena City. Eh di sabi ko sa kanila, nung tawagin ako magsalita, sabi ko, kung meron mang right people who can spare to you the wonders of honoring the pastor's wife, eh yung pastor's wife, di po ba? Kaya tinawag si Nene, sabi ko, salamat Panginoon. Siya magsasalita ngayon. So, na-bless naman sila. Talaga namang, kung meron pong magaling magsalita po sa aming dalawa, mas magaling po siya. Kasi, silent supporter po yan ng inyong lingkod. At beyond my success, yung aking pong wife. Siyempre, una sa lahat, ang Diyos mismo at ang Holy Spirit. Sige. Pero yung wife po natin, yung ating perfect partner, sinabi kong perfect partner sapagkat galing sa Diyos eh. Whenever we receive blessing from God, make it perfect. Kasi God is a perfect God and He knows what is good for us. Alam niya kung ano mabuti sa ating buhay, di po ba? Magalang ko daw salita ko. Sige, babagalan ko. Alam niyo po mga kapatid, pasok po tayo sa joyful life, limitation. May mga limitasyon po tayo eh. Pati mobility ko, sabi ko, Panginoon, bakit ang mobility ko ngayon may problema rin? Sabi ng doktor ko, Pastor, obserbahan ka namin for these past months at tilalmin natin kung ano talagang kalagayan mo. Okay. It involves acts of prayer, obedience, and steadfast faith, allowing God's mighty power at work within us. Pag sinabing fulfilled life in the context of surrendering our life to God's power, ibig sabihin nito, ay ating pong kalaki po natin, panalangin natin, yung ating pong pagsunod sa kanyang kalooban, pagtitiwalang matibay, pagtayo sa pananampalataya, allowing God's mighty power working in us. Yung tulutan natin kapangyarihan ng Diyos na gumalaw at kumilos sa ating buong buhay. Sino po naniniwala na kailangan niyang kapangyarihan ng Diyos upang siya magtagumpay? Salamat po. Nakipag-usap ako sa tunay na naniniwala sa Diyos, no? Kasi may mga tao po, hindi na kailangan ng Diyos, ha? Lalo sa panahon ito, marami pong tao hindi naniniwala na may existence ng Diyos. May Diyos ba? Salita mo hindi totoo? Kaya minsan, kahit magdala kayo ng Biblia, kahit kabisado yung Bible, pagkakausap nyo yung atheist, hindi nyo magagamit yung Bible nyo. Bakit kayo maghisitas ng Bible tapos hindi siya naniniwala sa Bible? Ano dapat mong gawin? Humili ka ng panalangin. Hingin ka ng wisdom sa Diyos. Paano mo siya masisira ng mga bagay na dapat niya matutundihan upang makilala na may Diyos na totoo at may Panginoon tagapagligtas niya. You cannot be able to open your Bible kasi pahiyain ka. Bubuksan mo ko yun, hindi ka naniniwala sa Biblia. Sino ba sumulat yan? O ano? Magtatalo pa kayo sa punto ng pag-unawa sa Bible. So ano? Share mo yung buhay mo. Yung binago ng Diyos, yung patutuo mong personal, napakahalaga nun. Kaya when we share the gospel of Jesus Christ, we share the message that God changed our life, na binago tayo ng Diyos. Amen po, mas powerful yun. And then, quote ka ng mga verses na binanggit mo sa Bible, sasabihin mo sa kanya, ito'y totoo kasi sa buhay ko. John 3:16, kung hindi ka maniwala, ito'y totoo sa buhay ko. Nangyari ito sa akin. Kapangyarihan ng Diyos, ako'y naniwala, sa langit ako pupunta, ikaw. Pag namatay ka, saan ka pupunta? Takutin nyo sila. At to the point na makakilala sa Panginoon yun. Ibig sabihin, even you understand, even yung knowledge natin patungkol sa mga Bible, salita ng Diyos, walang kakayanan yan kung walang kapanalangin at wisdom ng galing sa Panginoon at kapangyarihan, at kapuspusan at direksyon ng Banal na Espiritu upang tayo tulungan magtagumpay sa larangan ng pagpapatotoo. Amen po ba? Sino po naniniwala, God's power is in them. Sa kapiling mo, taglay mo kapangyarihan ng Diyos upang magtagumpay ka. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Okay, tuloy natin. Okay. Ano ba ang fulfilled life? Yan, meron akong slide niyan eh. Basahin lang. Ano ba ang fulfilled life? Ayon sa Cambridge Dictionary at Merriam-Webster Dictionary, itong magkapit-bahay itong dalawang ito eh. Si Merriam at si Webster, mag-asawa daw po yan at si Cambridge kapit-bahay nila. Pero dictionary yan pareho. Defines fulfilled as feeling happy because you are getting everything that you want from life. Ano sabi dyan? Ang fulfilled life daw is feeling happy. Yung dama mo may saya ka. Bakit? Sapagkat
nakukuha mo yung lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. Di po ba? Fulfill. Halimbawa, kung ikaw ay isang kontratista, Nag-uusapan ko. Kasi dati pa ako kontratista nung ako, before I went into full-time ministry ibang kontratista. Hindi, alam ko yung mga sistema na yan. Medyo, kaya ang hirap pong mamuhay ng matuwid sa pagkipag-deal mo sa government before. Yan. And ito even na matagal na ho yung problemang yan. Ngayon lang po, pumutok yan. Pero ganyan pa man, medyo obvious kasi. Alam niyo itong pangyari ito, act of God yun. Alam niyo, gawa ng Diyos yun. Paano nalaman na may ganung problema pala? Kung hindi nagpaulan ng Diyos ng maraming ulan, di ba? Sa loob ng ilang araw yun. Ilang araw ba yun? Isang araw lang ata yun, pinaulan ng Panginoon eh. Grabe pa doon sa undo yung ulang bumuho. Sa buong Pilipinas nangyari yun. So nagsuffer tayong buong Pilipinas. So, act of God yun talaga. So meron there's always a time na may oras po lagi ng pagsusulit ng Diyos eh. Yan, so punto yan. Pag-usapan natin to. Feeling happy because you're getting everything that you want from life. Fulfill is something described as being perfectly alive, ganap na perpektong buhay, alive. Filled with purpose and satisfaction. Yun po ba ibig sabihin ng fulfill life? Ang ganap na buhay daw is something described as being perfectly alive, filled with purpose and satisfaction. Alam mo yung gumagawa ka ayon sa layunin ng buhay at mayroon pong kagalakan to, satisfaction, contentuhan, involving visions and requiring intensive alignment, highly meaningful and sought by all. Makabuluhan, highly. Ibig sabihin, mataas na ng pangarap mo na maging makabuluhan yung buhay natin, di po ba? Yung pong ibig sabihin ng fulfill life. Tanong ko, fulfill ka na ba? Sino dito fulfill na? Sabi sa pastor, pero parang may kulang pa rin kasi ang pera ko sa bangko wala pang 1 milyon eh. So pag na 1 milyon, fulfill na siguro ako. Yan. Fulfill life ka na ba? Hindi pa pastor kasi ang ilong ko hindi pa matangos. Pag tumangos na siguro, fulfill life na ako. Fulfill life kasi hindi pa pastor kasi wala po akong asawa. Pag kasi nag-asawa ko, nagkaroon ng magandang pamilya, fulfill na buhay ko. Fulfill life kasi hindi pa ako manager. Pag ako naging CEO, siguro natagoy ko yung kumpanya ko, fulfill na ako. Pag sa paglilingkod, paano natin masasabi fulfill ang buhay natin? Kapag naging mega church, marami tayong naging member, hindi po. Ang sabi po ng Bible, fulfill life is something that is related to God in His will, kalooban, plano niya, at yung hangarin nating gampanan ang bagay na ito. Amen. Tuloy natin ang aking pong naisip punto. Okay. Maring, fulfill is something described, okay? Maring nakapaloob dito ang basic questions in life na ating pong naitanong sa ating mga sarili. Binanggit ko na, tinanong ko na ito kanina. Meron nagsasabi na fulfill is something na mahirap i-define dahil mahirap itong ma-achieve. Mahirap daw i-define yung ibigyan ng kahulugan yung kung ano yung fulfill life sapagkat mahirap daw itong abutin. But to all believers of Christ, alam natin na tayo nilikha ng Diyos na may malinaw na dahilan at layunin. Amen po ba? Sige, sinabi ko. But all believers, lahat ng Kristiyano, alam natin na tayo nilikha ng Diyos na may malinaw na dahilan at layunin. Clear purpose and plan ng Diyos. Malinaw na dahilan at layunin. Amen po ba? Ito ang sabi sa Colossians 1:16. Ang sabi nun, for by Him, Christ, all things were created in heavens and earth. All things were created through Him and for Him. Sabi po rito, lahat ng nilikha ng Diyos sa pamagitan niya. Pansinin niyo po itong talatang ito. Napakaganda po ng talatang niya. Binibigyan din po ng talatang ito yung layunin at dahilan kung bakit tayo may buhay. Sabi po rito, lahat. Everybody say lahat. Tingnan niyo katabi niyo. Kasama ka dyan, kapatid. Nilikha daw ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Take note of that. Sa pamagitan niya at para sa Kanya. By Him and through Him. For Him and by Him. Sa pamagitan niya, bakit tayo may buhay? Sa pamagitan ng Diyos eh. And for Him, para sa Kanya. Walang naiwan niya sa... Pag kayo namamalansya, anong gusto niyo mangyari? Yung plancha ay umiinit, di po ba? Pag kayo kamay niyo umiinit, yung plancha hindi. So hindi kayo matutuwa. Alam mo, marami po sa atin, parang ang buhay natin, nasasayang. Bakit? Sapagkat hindi natin binibigay sa Diyos yung buhay natin. Sapagkat maliwanag po dito, ang buhay para natin, para sa Diyos at dahil sa Kanya. Umaga pa lang, marami nang nag-uunahan sa isip natin. Sabi ng Bible, sabi ng baso, unahin mo na ako, mag-inom ka ng tubig. Sabi ng kape, magtimplahin mo na ako. Sabi ng cellphone, basahin mo na ang message ni pastor sa inyo. Hindi, bago nyo basahin yung insight ko, kahit hindi nyo binabasa ko minsan, mag-pray muna kayo. Mahalaga po yun. Sabi dito, kaya ka, fulfilled life is a life filled with God's reason and purpose. Ito ang buhay na pinangunahan
at pinagari ng Diyos ng kanyang katwiran at kalooban. Yan pong ibig sabihin ng fulfilled life. Ang fulfilled life daw is filled with God's love, God's filled purpose and reasons for living. Reason, dahilan. Tanong po kalooban ba ng Diyos nandito ako sa harapan niyo? Isip ko, Panginoon, hanggang kailan po ba ang kalooban mo sa buhay ko? Ang mahalaga na sumusunod ako sa plano mo po, Panginoon. And I thank God for everything that God has been doing in my life. Nagpapasalamat ako sa anumang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Salamat po sa Panginoon sa biyaya niya. Nakarang araw po, bago po kami pumunta ng Lucena, ay ilang linggo po ako nasa Tarlac. Ilang araw po kaming dumalo ng seminar. Ang hirap pong makinig sa loob ng 8 oras. Tuloy-tuloy. Sino po sa inyo? Sabi ko nga, naranasan ko tuloy na maging miyembro ng isang church na habang ang pastor nangangaral, ang haba ng pangisermon niya, yung unang punto na intindihan ko, pagdating sa dulo, wala na. Bakit? Yung mind daw hindi ganun kadaling susceptible na tanggapin yung impormasyon. Huwag mo magalala. Hindi po 3 oras itong mensaheng ito. Ilang minuto lang po ito. Para maintindihan, uwi po tayo na may malinaw sa ating kailuban ang layo ng Diyos. Ulit, tuloy natin. Huwag mo, anak, sige lang. Yung aking PowerPoint. Yan, sabi rito. Hindi, dati sa dati. Para magkaroon ng katuparan ng bagay na ito, ang ating buhay, sa ating buhay, we must live by God's power and not by man's power. Sinulat ko na po message ko para hindi nyo maintindihan nyo kasi minsan nabubulol po tayo ibang likod. Para magkaroon ng katuparan ng bagay na ito sa ating buhay, we must live by God's power and not man's power. Para daw magkaroon ng katuparan yung plano ng Diyos sa buhay natin, yung tayo po maging masaya, maging fulfilled yung buhay natin, masunod natin yung plano ng Diyos. Kasi para sa Kanya, dahil pala sa Kanya kung bakit tayo nabubuhay. Isipin nga ninyo, ba't kayo nagtatrabaho? Para kanino? Bakit ka nag-work? Para kanino yung trabaho mo? Sino dito gusto nagtatrabaho walang sweldo? Masaya siyang wala sweldo. Wala nun. Wala nun. Kung meron man, weird ka, kapatid. Weird ka. Kakaibang buhay mo. Walang ganon, di po ba? Ba't gusto mo kumita at tumanggap ng sweldo? Bakit? Para kanino yung sweldo? Para sa atin, di po ba? Hello. Pero inisipan natin para sa Diyos. Think about God. Hello. Sino dito nag-iika po? Pag tinanggap, iniisip ko agad si Lord. Yung iba hindi. Pag tinanggap, babudget muna, tapos wala na ikaw. Bakit? Panginoon, naintindihan mo na, kulang na nga budget natin. Alam niyo, ang significant things ito, lahat na yung galing sa Diyos eh. Ang may-ari na sino? Sino may-ari ng lahat ng bagay sa buhay natin? God. Pero yung ika po, kanino yon? Kanya pa rin, pero ipinagkakatiwala sa atin, ibinibigay sa atin sa Kanya. Dapat natin ibigay sa Lord. Sabi ng subukan niyo ako. Kundi buksan ko durungan na buksan ko ang durungawan na lang at ibuhos sa inyong pagpapala, sukat wala kayong pagkalagyan. So, sabihin niyo, yung 90% na sa inyo, yung 30% binibigay sa atin. Pero sa Diyos, pinababalik niya pa higit para doon. Kita niyo po, yung trust lang yung tiwala doon sa Diyos eh. Bakit? Bakit ko nabanggit ito? Sapagkat ang may-ari, Panginoon. Tingnan niyo, tayo nagtatrabaho, ang isip natin para sa sarili, di po ba? Pang pamilya, pang sports, minsan pang sports pa. Pero pang kay Lord, wala nang inaisip. Hindi na naisip ng tayo para sa Panginoon eh. Pero dapat natin inuwain, lahat yan para sa Diyos. Pero pag inuna mong Panginoon, hindi naman niya hinihingi itong bagay dahil kailangan niya. Hinihingi ito upang ipakita sa atin yung pagtitiwala niya sa atin. Katunayan yung Malakay chapter 2, madalas natin binukod yung verse 9 and 10. Pero kung babasahin natin yung buong story ng Malakay, may kinalaman sa katigasan ng ulo natin. Katigasan ng ulo ng mga, sabi niya, ako yung napakabuti sa inyo, tapos inikalimutan niyo ako. Sabi ng Panginoon. Babasahin yung buong Malakay, Malakyas. Okay, istorya po noon ay, wala po sa ikapu yun eh. Ang istorya noon ay may kinalaman po sa relationship ng bayan niya at ang Diyos. Ang problema, yung lalo yung relasyon, kaya naapektuhan ng lahat. Kaya sabi ng Panginoon, ninanakawan niyo ako. Sa anong paraan? Binanggit niyo yung list, no? Yung 10% is just a list of something that God seen in the people's life sa buhay ng taong ito. Parang ganito eh. Meron akong nakita sa iyo, layo ng puso mo eh. Paano paraan? Ito nga lang, malit na bagay, lumayo ka na eh. Lalo pa yung malaking bagay. Hindi na tinalaki ng Panginoon 90%, kasi sususin, yung 10% na yun, ay may kinalaman po doon sa kanyang pagtitiwala na dapat ibigay natin sa Panginoon. So sabi ni Lord yan, ito sa totoo, hamon ng Panginoon. Subukan niyo ako sa bagay na ito, kundi buksan ko, turungan mo na lang, sukat diligitan. At ibuhos sa inyong pamong pagpapala na wala kayong sukat at pagkalagyan, sabi ng Panginoon, sa punto na yon. Balikan natin itong ating message. Sabi ito. Ang sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 4, verse 20, for the kingdom of God is not just a lot of folk, it is living by God's power.
So for the kingdom of God daw, hindi daw puro daldal, puro salita. Kaya pipilitin kong huwag masyadong magsalita. And it is with God's power. Mamita pa ng kapangyarihan daw ng Diyos. Ano po, next slide. Alam niyo ba na hindi binibless ng Diyos ang taong sa sarili lang na nagtitiwala? Hello? Kasi paano ka bibless ng Diyos? Nagtitiwala ka sa sarili mo, sa kaya mo umaasa. Ano pang dahilan kung bakit kailangan mo ang Diyos, di ba? Kaya ang taong hindi nagpipray, sagana sarili niya, kaya niya. But rather, God bless people who depends on Him and surrender to Him. Sino daw pinagpapala ng Diyos sa mga taong nagsusuko ng kanyang buhay sa Panginoon at depend, nagtitiwala sa Kanya. Tingnan niyo po. Since God wants God wants to use our lives for His purpose, He insists that we will live by His power. Since kung gusto ng Diyos na mabuhay tayo ayon sa Kanyang layunin, so nais ng Panginoon mabuhay tayo ayon sa Kanyang layunin. Kanyang power. Dahil kung wala ang tulong at wala ang kapangyarihan ng Diyos, ay wala tayong magagawa para maganap sa buhay natin ang layunin niya kung bakit tayo nilikha at kung bakit tayo nabubuhay. Basahin niyo na lang po. Makaintindihan po ba tayo? Sabi po diyan, bakit tayo nilikha ng Diyos? Bakit ba ako nabubuhay? Para maintindihan natin, upang maging masaya buhay natin, isipin natin yung lumikha nito. Lord, ano bang purpose mo sa buhay ko? Nung ako'y tawagin ng Panginoon, sabi ko, Lord, ayaw kong sumunod sa sa damdamin ko, hindi ganun kadali eh. Kasi mayroon tayong mga sariling plano. Minsan nagpatuto kami sa Nene, sabi namin, ba't namin iniwan namin profession namin? Totally, we left behind everything. Nagpatuto nga si Sister Nene doon sa gawain ng mga kababayan sa Lucena. Naiyak sabon nagpapatuto tungkol doon sa pagpapasya namin sumunod sa Panginoon. Nirebuke niya ako kasi gusto kong bumalik sa aking profession. Kasi bakit? Hindi ganun kadali magpastor, kapatid. Hindi ganun kadali. Hindi ko kayo tinatakot. No? Pero yung realidad po ng buhay namin, yung punto na yun eh. Sumunod ka sa Panginoon, tapos dumating pa yung problema, mabigat. Sabi ko, Lord, ano ba purpose mo? Bakit may problemang ito? Yung pala, yung mga problema ay hinuhubog tayo ng Diyos upang maging matatag atin sa pananampalataya. Ang pagsubok ng buhay ay kinakailangan mangyari sa atin upang malaman natin yung katatagan natin pananampalataya sa Diyos. Bakit? Kung walang exam, hindi ka papasa exam ng grade 1, hindi ka papasa para maging grade 2 ka. So dito ayon na exam, mga estudyante. Paano malalaman may alam kang natutunan kung hindi ka mag-exam, di po ba? So challenge sa buhay, di po ba? So yung bagay nito yung napakalaga sa buhay natin ito. Next. Wag mo na ako ano mo na lang yan. Ang sabi sa Ephesians 3:20-21, kaya sa Kanya na makagagawa na higit pa, pakibasa po natin lahat. Sa Kanya na makagagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan na naghahari sa atin. Sa Kanya ang kalulatian, sa pamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Pansinin niyo po talatang ito. Huwag niyong alisin yung paningin niyo dito. Unawain natin. Sino daw? Sino din binabanggit ni Pablo sa Kanya ang Diyos mismo na makagagawa ng higit pa sa atin pong iniisip, hinihiling at iniisip. Higit pa sa ating prayer at higit pa sa ating iniisip. Ano iniisip mo ngayon na gusto mong gawin ng Diyos? Higit pa daw magagawa niya ng Panginoon sa ating buhay patungkol dyan. Sa pamagitan ng Kanyang kapangyarihan naghahari sa atin, sa pamagitan ng kapangyarihan naghahari sa atin. Sa Kanya, ang kalulatian magpamagitan ng Iglesia at Kristo at magpakailanman namin. Tingnan nyo. And I even ask my Lord, sabi ko, sa kalagayan ko ito, alam ko, kung meron mang, I just want to be honest with you po. Gusto ko maging honest po about this sa inyo. Ayaw ko pong para magulat po kayo bakit itong kalagayan ko. My doctor told me that I'm suspect na magkaroon ng PD-like symptoms. Ano yung PD? Ano yung PD? Pedia. PD. I just want to be honest kasi ayaw ko namang, baka namang sabihin nyo, Pastor, nilihim nyo yung kalagayan. Totoo po. PD-like is, ano ba, PD ba? Parkinson-like disease. Yes. At kung unawain niyo po, pag-aralan niyo, wala po itong dahilan at wala po itong katugunan. Malimang kay Brother Carlito, meron siyang pinapaalala sa akin, gagawin ko. So, susundin ko na siya. Medyo may magandang mga bagay po. Wala po itong tugon. Sabi ko, Lord, kung ito man sabi ng doktor sa akin, pero Lord, ako naniniwala, may himala ka pa rin eh. Himala ka pa rin, Diyos na buhay ka itong kapangyarihan eh. Diyos kapangyarihan, di pa ako nangangatog. O, kaya kong... There are moments na nangangatog po yan, pero there are times na pwede ko pang kontrolin. Sa biyahe ng Panginoon, Lord, and I pray, may power ka, Lord, eh, may kapangyarihan ka eh.
Lord, kung hindi na ako ganun, hindi na ako magpipray sa may sakit. Bakit? Ano bang sibli nun? Sabi ko sa Panginoon, Lord, naniniwala pa rin ako ni Diyos na himala, Diyos na makapangyarihan, Diyos na dakila, at Diyos na buhay, na kumikilos, gumagalaw. Given na po yun, senior na tayo kapatid, senior ka na. Mahina, may panlulupaypay. Yung dati mong ginawa, hindi mo na magawa. Ako po dati nagbibisikleta pa, dumasali pa ako sa elimination ng Tour of Luzon eh. Yung tour, dati may bike po ko, kaya na-disgrasya po ako doon, so sinuko ko na. Kaya lang kada linggong karera, so sinuko na rin kasi iwan ko yung congregation para magkarera. Parang ganun eh. Iwan ko yung congregation. Pastor, saan ka na doon? Nasali ko sa Milo Marathon, kaya walang gawain mo na ngayon. Pwede ko ba sabihin, wala mo na tayong service ngayon, bakit nasali po si pastor niyo sa karera? Linggo kasi ngayon, linggo lagi nagaganap yun. So pangit naman yun, di ba? So mamimili ako, karera o si Lord? Si Lord na. Kasi yung buhay ko ay para sa Kanya. Sabi sa Bible, para sa Kanya, dahil sa Kanya. At hindi lang yun, sabi po rito, sa Kanya na maaring hilingin at isipin sa pamagitan ng kapangyarihan na nag-aari sa atin. Sa Kanyang kalwati magpakailanman. For the glory of God, meron palang layunin ng Diyos. Pwede niyang gawin ang mga bagay na naisip pa natin. Isipin, higit sa ating iniisip at ating hinahangad at pinapanalangin. Amen po ba? Hallelujah. Glory be to God. Huwag kayong mag-alala. Sabag kaya ko pong bumaba ng hagdanan. Kaya ko pong bumaba dito. O yan. O, kaya ko bang umaktas? Ha? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Sabi ko, Panginoon, pinalalakas mo pa rin ako sa biyaya ng Diyos. Kaya nakakatuwa sa Panginoon, di po ba? Kaya may lakas pa rin ako magsalita, may lakas pa rin ako. Medyo, unawain nyo lang po, dahil medyo hinahabol ko yung hininga ko sapagkat yung air natin sa Metro Manila, polluted na, medyo naapektuhan na daw yung baga ko, sabi ng aming doktor. So meron kaming magandang inaalagang pamilya. Kasi generic po sa amin ito, yung kami po ay meron po tinatawag na allergy sa Tagalog. Hika sa Tagalog, yan sa English. Okay, ano po yun eh. Tataka nga doktor, sabi ko, Pastor, nung bata kayo, wala kayong matanda. Kasi normally po, pag bata daw, mag-reoccur pag matanda ka na. Maring mawala sa iyo, pero mag-reoccur yun. Bakit? Kasi genetic yan. Sabihin, parte daw na. Ng mana po. Marami pa mamana. So, ganun yung sitwasyon. Isang banda, rebuke that. Kasi ang Diyos po yung may kapangyarihan. Sabi ng Bible, higit na pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Higit siya magagawa, di ba? Sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon, God is able to do more in through us and we can even imagine. Ever imagine. Hindi mo pa iniisip. Ngayon, ang question, how do we get God's power in our lives? Ito na. Ang tanong po, paano natin makakamit yung kapangyarihan? Kailangan pa natin itong kapangyarihan ng Diyos upang ating mapagtagumpayan yung ating pong hinaharap sa buhay. Hindi ko pa alam problema yung dala-dala. Ako po naniniwala, you can overcome such by the grace of God. Amen po ba? Kaya niyo po bang umiti pa? Ngumiti naman pa rin kayo kahit na nahihirapan umakit sa hagdanan. Ngumiti pa rin kayo. Lord, salamat pa rin. Kasi nakikita ko pa rin ang mga kapatiran natin sa biyaya ng Panginoon. Di po ba? Nakakangiti pa rin tayo. Kahapon nga, sabi sa akin isang pastor, ibinak niyo ba ako sa Facebook? Bakit hindi niya ako tatanggap ng insight niyo? Ganun ba? Pasensya na po sa dami ko sinabinisin ko. Sabi ko, mabuti pa ito, hinahanap niyo. Yung iba naiinis daw, mahaba daw. Sabi ko, may ko kaya, bahala na. Meron naman na nag-send ako na putol. Sabi pa, ba't putol? Sabi mo, may pinutol ko. Huwag naman daw ganun, pinutol ko. Alam nyo, nakakatuwa din naman sa isang banda, kahit pa paano ay sabihan ng Panginoon na marami pa napapalakas pala doon. Hindi maliban talaga Bethel, sa ibang mga lugar. So salamat sa Panginoon, sa mga Sambanga, na meeting po kami tri-district, Sambales District Council at Central Luzon, natutuwa po sila na meron silang nababasa every morning. Sabi ko, ayan po ay personal lang, pero pwede nyo dagdagan pa. Pwede nyo nga iblibro yan, walang bayad yan. Sige po, i-edit nyo po. Kasi kung minsan yung Tagalog niya, minsan sumasablay. So, kayo na pong bahala. So, ginagawa naman nila yun. Kasi galing naman sa Panginoon, walang bayad do yun. Kahit libro niya, hindi ako hihingi ng royalty fee. Royalty fee. Mahalaga nun, napapalakas ang bawat isa na nagbabasa at nagpapalaga. Hindi sila salita ng Diyos. Kasi sabi ko, wag yung sumandig. Magbasa kayo ng Bible habang binabasa po yung insight. Kasi lahat matalatay na nakugnay ng salita ng Diyos, bibigyan ng kalakasan sa ating buhay. Amen po ba? Hallelujah. O, tuloy natin. Ngayon, question, how do we get God's power in our lives? Let me share with you in this insight 3 ways. 3 bagay lang. Ang mga AGSOM student na nagkumuha ng homiletics, alam nila yung 3 points eh.
At tayong mga Assemblies of God, meron tayong 3 points sa ating mensahe. 3 points. Minsan 4 points, minsan 5 points. Gusto nyo 7 points? Mahaba yung pastor, 3 points na lang. 3 points. Tatlong bagay lang. Una, paano natin makamit ang kapangyarihan nito sa ating buhay? Una, we get God's power by His Word and praying. Sa pamagitan ng salita niya, pananalangin. Amen. Sino ba naniniwala? Pag kayo nagbabasa ng Bible at nananalangin, merong matataglay yung kapangyarihan ng Diyos. Makakabit. If we don't have any power in our lives, that could mean that we are not valuing God's Word and praying. Gaano kahalaga ikaw yung nakaugnay sa Diyos, nakasaksa ka sa power ng Diyos, outlet ng Panginoon at panalangin. Gaano kahalaga? Alam niyo kung bakit tayo nanghihina? Kasi nagkukulang tayo manalangin. Puro tayo reklamo kuminsan. Hindi ito mareklamong tao. Pag mareklamo yan, kulang sa prayer yan. Tiyak yan, kulang manalangin, kulang makipag-ugnayan sa Diyos. Kulang yung alamin ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kukulang siya sa bagay na yun. Sabi ko dito, alam niyo ba na ang prayer and claiming God's promises and power goes together. Go together. Prayer and promises ng Diyos, ayon sa kanyang salita, ay magkaklase, magkapitbahay, magkaibigan, magkaagapay ba? Lagi itong magkasama sa tagumpay nating paglalakbay sa buhay Kristiyano. Sinaniwala na ang prayer at God's Word give us power. Amen. Power to save. Sabi na you are saved by God's grace through His Word, di ba? Sabi ng Bible, sanctify them with your word is truth. Pakabanalin siya sa pamagitan ng salita. Salita mo yung totoo. Gusto mo mamuhay na may kabanalan, magtagumpay sa pamumuhay Kristiyano, magbasa ka lang ng Bible. Sabi ng isa, Pastor, puro bawal naman yan eh. At least may makita mo bawal. Kasi nais ng Panginoon, kaya pinagbabawal yan kasi gusto ng Diyos pagpalain ng buhay mo. Sundin mo ang Panginoon kasi hindi naman puro bawal yan eh. Pinagbabawal kasi hindi mabubuti sa iyo at pinahitulutan ng Panginoon. Mangyari sa buhay natin, sapat ito kalooban niya. Sino po nagbabasa ng Bible, iniiwasan niya yung basahin yung mga bawal na alam niya sa sagasaan ng buhay niya? May mga ganun eh. Pastor, sa kanan, bukas ko na babasahin niya. Hindi para sa akin yan. Ngayon, later na lang. Pagkadaan ako, isuko ko yung mga bagay nito, saka ako babasahin yan. Mali yun. Kaya wala siyang kapangyarihan na pagtagumpayan yung kanyang bagay na dapat niyang pagtagumpayan sa buhay niya. Okay. Ano pa? Next. Number 2. We get God's power at taking step of faith. Pakibasa niyo na lang. Pagod na ako. Take a step of faith. Ibig sabihin, makbang nga. Antonio na nananalig sa Diyos, sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Kasi pag nananiwala ka sa Diyos, susunod ka sa kanyang kalooban. Ang problema po ganito. Sino ba sa atin gusto sumunod sa Panginoon? Aber, di ba? Minsan sino dito gustong sumunod sa mabagal? Pag driver ko kayo nagmamadali, hindi nyo gustong na-interrupt ko kayo. Amen po ba? Sabi ko sa anak ko, meron po akong driver ngayon, si Brother Jarvis, buti na graduate na siya. Sabi niya, kailan po tayo pupunta ulit ng Quezon. So, he's always available, always avail himself na mag-drive sa akin. Pero kaya ko pa po mag-drive. Sabi ko minsan, inantok siya, inantok ako. Sabi, tabi mo, ako naman. So, palit kami. Magmaneho. Sabi ko sa kanya, anak, matuto ka rin mag-being patient kasi kung minsan, tinitingnan ng speedometer. Pag 100 lang Pero mas maganda, ilimit mo ng 90. Huwag mo itutok sa 100, baka naman matukso ka, tapakan mo, sobra ka, at mabaril ka ng camera. Kasi nabaril ako ng camera eh. Doon sa Skyway, pag 60 lang po, 70, natempuan po ako dyan. Nag-exceed lang ako ng kapiraso. Exceed lang po. Yung 80 na kasunod sa Skyway, sinong nagdadrive sa Skyway? Pakita sa kamay. Skyway, naranasan mong sa Skyway, may limit yan, 60 to 80, no? Yung 60, sundin nyo, pag 80 yun. Bakit? Ako nabaril, linggo pa naman, nabaril ako linggo. Hindi ko na masabi, Pastor, pasensya. Sabi ko Pastor, pasensya na po, Pastor. Bakit? Kung hindi po ito naka-home base, naka-record sa base namin, okay lang sana. Kaya lang, pasensya na po. Sabi ko, bakit po ba? Ito po, Pastor, pinakita sa akin yung picture at saka yung speed. Ganun. Sige po. Okay, wala na po akong magagawa. Saan ko ba ito? Sabi ko ganun. Pwede bang makiusapan na lang natin? Sabi, Pastor, okay lang sana kung nasa record na ito ng home base kasi nakamera. Kaya yung NCAP, no contact apprehensions, matindi po yun kasi darating na lang sa inyo yung bill nyo o kaya yung sulat sa inyo na kayo nakapag-violate. Kaya mas maganda sumunod tayo. Ang problema, ang hirap sumunod, di po ba? Pag wala nakakita, hindi tayo sasunod. Yan. Isa na mga aming pastor, puro pastor, totoo. Ayun na mag-violate. Kailan madaling araw daw, from Valenzuela, travel siya,
going to Laguna, babalik-uwi na siya. Wala namang madaling araw, mga alas 2 ng madaling araw, red light. Tuloy-tuloy, wala namang tumatawid, tuloy siya. Nagulat daw siya after a week, nakatanggap siya. Babayaran daw niya sa bangko ng Land Bank ba yun? Land Bank. 2,500 bucket violation niya. Meron nung video doon, may pinakita sa kanyang picture. Inisip siya, kailan ba ito nangyari? Nga pala, no? Ay, Lord, pasensya na Panginoon. Naghingi na, tawag sa Lord. Minsan mahirap sumunod, di po ba? Sino dito madalas sumuway? Sa simpleng bagay lang, lalo sa Panginoon, pag sinabi ng Lord, wag ito, di natin nasunod ng Panginoon, di po ba kumisa sa buhay natin? Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Magbasa ka ng Bible. Pagkita ka ng mensahe ng Panginoon, alam mo yung kalooban ng Diyos araw-araw sa buhay natin ito. Kaya lang problema po, hindi lang po yung maniwala ka sa salita, kundi dapat tumakbang tayo Step by step. Sabi po rito, ang tunay na nanalig sa Diyos ay sumusunod sa utos sa Diyos. When we take a step, do what God tells us to do, even when it's hard or unpopular, even when it may cost us, even when it doesn't make sense, even when nobody else is doing it, God will pour out His power in our lives. Amen. Sino po gusto mo Tagalogin ito? At hindi Tagalog doon. Sige, kami natin Tagalogin for the sake of people. Hindi ko na Tagalog ito When we take a step, do what God tells us to do. Kung tayo di hakbang upang gawin ang kalooban ng Diyos, kahit na mahirap at hindi sikat yung kalooban ng Diyos, sabi dito, even ito po ay it costs us. Ibig sabihin merong hirap na gawin ito. It costs us a lot. Ibig sabihin, anong it costs us? Ate ayun na lang, intindihin nyo na lang sa English. Even when it may cost us. Ibig sabihin po, kahit na hinihingi nito yung higit na manong bagay sa panahon natin, buhay natin, sakripisyo sa ating sarili, sabi po na. Even when nobody else is doing it, kahit na hindi ginagawa ng iba, pero nais ng Diyos gawin mo. Amen. Sapagkat doon daw tuhanto yung kapangyarihan. Halimbawa, paano na naligtas ng Panginoon yung Israelita habang sila tinutugis ng mga Ehipto? Sabi ng Panginoon, Moses, iangat mo yung kanyang tungkod, di ba? Ingat yung tungkod, hinawi yung dagat. Nakarating sila. So kung kayo po ay si Moses, ano gagawin nyo? Lord, bakit kahawiin ito? Ano magagawa nito? Di po ba? Ano magagawa nito? Salamat sa Panginoon, sa biyaya ng Diyos. Sumunod siya kahit na hindi ito'y unpopular, hindi ito'y sikat, at ito po'y parang napakahirap gawin para sa Kanya. Amen. Next. Take out there. Yeah. We get God's power by keeping, trusting, and not giving up. Yan. Sino dito gustong tugunin ng Diyos sa kanyang pangailangan at maging satisfied siya sa buhay niya? Marami may mga pagsubok tayo dinarap na naranasan. Maging po abang lingkod, sabi ko, Lord, do I need to give up na? Give up na ako. Madali mag-give up. Ayoko na, di ba? Madali mag-give up Ay, suko na tayo. Pero Lord, kung meron pang dapat akong gawin, kung kalooban mo pa akong mabuhay, take a step of faith. Humakbang ko pagtitiwala at hindi ako bibitaw. Kapatid, gano'n man pagbigat bumitaw. Kapatid, meron pong maaaring may gawin ng Panginoon sa buhay natin ito. Po ba? Amen. Hallelujah. Sino naniniwala? God's power is available always sa buhay niya. Kung meron kang negosyo na bumabagsak, huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang gumiba, huwag kang malungkot. Merong magagawa ang Diyos pa rin sa buhay mo. Just take a step, believe. Sabi rito din, for God to grow our faith, He will test it. Kapag tayo humaharap sa mga iba't ibang klase ng kahirapan, delay is what we are hoping for. In what we're hoping for, o kabiguan, o discouragement, tinuturan tayo ng Diyos na lubos magtiwala sa Kanya. Hang on, be steadfast, and God will bless us. Don't give up. Keep trusting. Don't give up. Keep trusting. Amen po ba? Don't give up. Keep trusting. Don't give up. Keep trusting. Magpatuloy tayo magtiwala. Huwag kayong bibitaw. Huwag tayong bibitaw. Lord, hindi ako po bibitaw sa katwira kalooban. Maniwala pa rin ako. Ikaw Diyos na nag-imala. Ikaw Diyos na makapangyarihan. Ikaw Diyos nagbibigay ng tagumpay sa bawat isa sa amin. Amen. Hallelujah. Sino po naniniwala God's power is always available to those people who are in need of it? Yung kung tunay na kailangan mo ito, may kapangyarihan po ibibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. As I wind up, matatapos na po ito. Tapos na ba yun, Nak? Meron pa slide? Ikaw, are you experiencing a fulfilled life? If yes, then continue to accomplish God's reason and purpose for His glory at i-share mo sa iba ang iyong living testimony.
I-share mo sa iba. Alam nyo, hindi po natatapos ang nailayin ng Panginoon eh. Salamat sa Diyos, no? Natutuwa po tayo sa Panginoon. Kahit na hindi ka magsalita, mayroong blessing si Lord na ipinapakita. Na ako natutuwa sapagkat may lumapit sa akin, sabi, Pastor, na-bless po ako. Kahit hindi ka nagsasalita, na-bless po ako sa inyo. Sabi ng isang kapwa ko, Pastor, natutuwa po ako sa inyo. Bakit? Sa meeting natin, you just keep yourself silent. You just show your humility. Hindi ka nag-react negatively sa mga sitwasyon. Dapat mag-react, may mga problema bigat, hindi ka nag-react agad, hindi ka nagagalit. Kasi dito, nagagalit ka agad. Sabi ko na sa kanila, the value of listening is napakalag. The value of listening, the value of posting for a while. Kasi dito naiinip. Lahat tayo mainipin eh. Sabihin na natin totoo. Pastor, tapusin niya. Sabi mo, huwag mo kailangan, matatapos na po tayo. Kasi dito hindi nag-agahan. Salamat, nag-agahan po kayo. Wala kasi sa Caloocan na nagugutom at wala pong napapanis dito. Bakit? Wala natitirang pagkain dito eh. Kung meron man, busog na tayong lahat, di po ba? And God wants us to peace, yung magtiwala tayo sa Kanya, sa kabutihan at kadakilaan niya sa buhay natin ito. May mga pagkakataon we want to give up, may pagkakataon ayaw natin magtiis, no? But somehow God would like us to learn a lot about pag-delay ng Diyos sa Kanyang pagtugon sa atin. Alam nyo, nung ako'y nasa airport, pagka nadidelay yung travel, marami naiinis eh. Ako ginagawa, kumuha ko ng notes, sinusulat ko. Doon nagsimula yung aking insight, yung daily insight. Hindi ko makakalimutan po kung bakit ito nagpatuloy yan eh. There was an instant when I was in the airport, pupunta kami ng Iloilo noon, attending some conference po, kasama ilang mga pastor. Ang tagal namin doon. Dumating pagkakataon, ako'y bumalik, tapos nag-iisa lang ako, tapos delay uli. Naranasan ko yung delay ng halos isang buwan, araw. Kasi nagkaroon ng problema yung eroplano. Nagkaroon ng engine trouble. Yung aming alas 8 ng umaga, alas 4 ng hapon ako naka-board. Tapos tumipad ng eroplano alas 6. Gaano katagal yun? Ang dami na nagreklamo, dami na nagagalit, dami na nagbumura. Sabi nga nung Lord, isasama ko ba sarili ko doon? Pwede, kasi pwede ka magreklamo, pwede ka mainip. Pero sa isang banda, ginawa ko productive yun. Lord, ano pong dahilan kung bakit ito na-delay? May reason ka behind. Sa lahat ng bagay, may dahilan po ang Panginoon sa mga bagay nito, di po ba? Sino mo nanawala, ang Diyos ay lagi may dahilan sa mga problema na dumarating sa buhay natin. Inaalaw niya ito, bagamat hindi po siyang directly nanggagaling, yung karamdaman, hindi po naman Diyos ang nagbigay niyan. Pinahintulutan lang ng Diyos ang mangyayari itong mga bagay nito. Sa punto na yan, sabi ko, Panginoon, anong dahilan, Lord? So, yeah, to make the story very, very short, yan, ito po nangyari. Ginawa ko productive yun. Gumawa ko ng insight, sinulat ko ito, tinype ko, tapos sinend ko. Sinend ko sa sinend ko lang sa isang tao na parang, sinend ko lang sa 3 tao yun, parang ganito, sa cellphone. Tapos nag-reply yung isa, Pastor, salamat po. Tamang-tama pong ang mensahe pinaabot niyo sa akin. I need this message, Lord. Salamat po, Panginoon. Salamat, Pastor. Sabi ko, natutuwa. Sabi ko, may na-bless pala doon. Sabi ko, Lord, salamat po. Meron po lang na-save na tao. Sapagkat napibigat yung problema niya, gusto niya magpatiwa ka doon pagkakataon na yun. Sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon. Lord, spend this hour para mabuo to. Actually, ilang oras hindi ko madaling magbumuo ng insight eh. Tapos sabi ko, Panginoon, napakabuti mo pa rin, Lord Diyos. Sa kabila ng mga sitwasyon, sa mga delay, ang Diyos pala gumagalaw, kumigil, hindi natin alam. So, dapat mong gawin, lagi ka mag-pray, lagi ka magbasa ng Bible, and then step of faith, and then always continue to trust God. Huwag kang maghihinto, huwag kang bibigay, huwag kang bibitaw, kapatid. Magpatuloy tayo magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Darating po panahon, hindi tayo makikita na muli. Dating araw po yun. May mga pagkakataon, you will not see us here. May mga sitwasyong ganong mangyari. But go on, move forward. Magpatuloy tayo sa gawain ng Panginoon. Kung aloyin po ng Diyos, mag-church plan tayo, kapatid. Amen. Hallelujah. Salamat po. Marahil hindi natin kapiling ating mga kapatid ngayon na dati natin kapiling bagat sa oras na ito, nandun po sila sa mga gawain nila. Dati, itong mga pastor na ito, kapiling natin. Pero salamat po. May mga pagkatong wala pong banlingkod, sila pong nangaral dito. Salamat po, Panginoon. Amen po ba? Thank God for that
for that wonderful desire of Him na makita natin yung buong plano ng Diyos, yung mga total picture ng Panginoon. Kung pinaniwala sa taong ito, magsisimula pa tayo magbukas ng maraming panggawain. Amen po ba?